Kashin Koji na diskubre na ang paraan kung papaano mapipigilan at matatalo si Mamushi. Jura, magkasabay ng hinahunting ang magkapatid na si Boruto at Himawari. Amado, hindi pa pala tuluyang binigay ang buong kapangyarihan ni Kawaki. Bakit kaya ganon? Ano kaya ang dahilan? Konohamaru na iipit na sa sitwasyon dahil na nga rin sa investigasyon na ginagawa sa kanya. Sai, mukhang natutunugan na nga si Konohamaru na parang ang ito nga daw kasi ay may ibang kinakausap. Yari ka ngayon sir, dahil nga ang anak at asawa ni Sai ay maalam nga sa mga bagay na ganyan. Boruto, may ibinigay na sandata dito kay Sumire at mukhang may ipapagawa nga siya dito. So ilan lamang yan mga pare ko sa mga kaaya-ayang pangyayaring naganap na pinakita dito sa Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 27. At ang cover page nga natin para sa chapter na ito ay ito nga si Inujin na may hawak-hawak nga ito na maliit na sandata. At ang first panel nga na pinapakita dito sa chapter na ito ay ito nga sila Sarada at Sumire na sinasakal pa nga rin dito ni Daemon. Na mula nga dyan nang inirelease na nga ito ni Daemon, nakalinsabay nga niya ni dito nga sinabi niya nga rin sa dalawa na siguro ay naiintindihan na nga daw nila ngayon na kaya nga daw niyang gawin na i-wipe out o patumbahin sila Sarada at Sumire sa isang iglap bago pa nga daw nila mamalayan na sila nga daw ay patay na. Na kaya nga dyan dito nga tinanong na nga rin ni Sarada na hindi na nga ba daw sila tatapusin nito. Nasagot naman sa kanya dito ni Ada na kahit ano pa man daw ang mangyari magiging kakaiba pa nga rin daw ito. Na bakit nga daw sila Sumire at Sarada na kahit hindi nga daw ito mga Otsutsuki hindi pa nga rin daw ito tinatablan ng omnipotence. Na marahil nga ba daw ito sa isang bagay na may pag-ibig silang nararamdaman kay Boruto na maaaring hindi rin naman daw kasi ganun. Dahil nga may mga ilang babae nga rin daw sa kanilang village na may gusto nga din daw kay Boruto. Ngayon kung dahil nga daw doon na yun nga daw ang rason na kung bakit nga daw nila nagagawang iwasan ng omnipotence na Ada parang nakakapagtaka pa nga rin daw. Dahil bakit nga daw ang mga ibang babae na nagkakagusto nga rin daw kay Boruto apektado pa nga rin daw ng omnipotence. Samantalang silang dalawa hindi pa nga rin daw talaga apektado. Na kaya nga dahil din daw dyan may isang bagay na nga lang daw talaga na naiisip itong si Ada na maaaring maging dahilan. At ayun nga daw ang isang bagay na yung ginawa nga daw kasi niya na exception sa kanyang sarili na pati nga daw dito kay Sarada at Sumire. So yun mga pare ko malinaw naman yun na isang nga rin sa mga rason is marahil nga daw yung sa ginawa dati ni Ada na maaaring naglagay nga siya ng kondisyon na silang tatlo nga lang din ang hindi maapektuhan nito. Na kung babalikan pa nga ay isa pa nga rin daw si Sarada sa mga nagsabi nito. Na kaya nga dahil din dyan dito nga nauwi na nga lang sa pagkakaibigan ang kanilang samahan. Na siyang ikinatuwa nga daw talaga ni Ada dahil nga matapos nga din daw ang lahat ito nga rin daw ang hinihiling niya. Na bago pa nga daw niya makilala silang dalawa na ang kanilang mga puso ay nabihag nga daw ng Otsutsuki na kahit hanggang ngayon nga daw hindi nga daw talaga niya maintindihan. Pero kahit papano ay natupad na nga daw ang kanyang hiling. At yun nga daw ang magkaroon siya ng relationship sa tao. At kaya nga daw sa lahat ng bagay hindi nga rin daw iniisip ni Ada na kung may intensyon nga ba daw talaga sila Sarada at Sumire na siya ay saktan. Pero kung magkagayon naman daw na silang dalawa ang gagawa kay Ada nun hindi na nga din daw masama kay Ada yun. Na kaya nga dahil din dyan dito nga biglang tumakbo sila Sarada at Sumire pero agad-agad nga rin silang hinarang dito ni Ada na sinasabi nga rin niya dito na hindi pa nga rin daw siya nakakarinig ng patungkol sa isang bagay na yung patungkol nga daw sa pagtaya ng buhay ng isang kaibigan na para nga din daw sa isang kaibigan. So dahil nga bigla ring niyakap ni Sarada itong si Ada kaya nga dyan dito nga natanong na nga rin ni Ada na ano nga ba daw ang ibig sabihin nitong ni Sarada. Nasinagot naman sa kanya dito ni Sarada na ito nga daw ang kanyang paraan ng pakikipag-ayos at simbolo nga din daw ito ng kanyang pakikipagkaibigan. Na siyang sinang-ayunan naman dito ni Sumire na yung isa nga daw sa napakahalagang bagay is yung itaya nga daw ang buhay para sa isang kaibigan. Na siyang ipinagpasalamat naman dito ni Ada para nga daw sa kanilang dalawa. At kaya nga dahil din dyan dito naman sa kasunod na panel ay pinapakita ay heto na. Niyakap na nga rin ng tuluyan ni Ada itong sila Sarada at Sumire na kanya pa nga sinasabi dito na pakiusap nga daw na sana'y maging mabuting kaibigan nga daw sila uli dito kay Ada. Na habang yakap-yakap nga ni Ada itong dalawa dito nga pinapakita nga rin si Daemon na bumubungis-ngis nga sa gilid. Mamen, ang ganda ng ngiti niya dito na para bang hindi niya muntik na patayin itong sila Sarada at Sumire. But anyway mga pare ko ang kasunod naman na panel dito na pinapakita ay ito nga sa hideout nila Kashin Koji na sinasaysay o sinasabi na nga ni Koji ang bagay dito patungkol kay Mamushi na ang isa nga daw sa mga abilidad nito is yung hati-hatiin nga daw ang kanyang sarili at ito nga daw ay dumami na wala nga din daw limitasyon ng pagpaparami nito sa kanyang sarili at iba nga din daw ito sa tinatawag nila na shadow clone dahil ang malaking pinagkaiba nga daw nito is yung bawat copy nga daw ng katawan nito ay siyang totoong Mamushi nga rin. Wala nga daw naiiba sa mga chakra nito pati nga daw sa stamina at strength na kaya nga dahil din dyan dito nga tinanong na nga rin ni Shikamaru na parang sinasabi nga ba daw ni Koji na ang bawat Mamushi ay magkaka-equal nga rin o magkakaparehas nga din daw ng buong lakas. Nasagot naman ni Koji na oo, tama nga daw yun. Pero may kahinaan nga din daw dito si Mamushi dahil the more nga daw na nag-i-increase ang kanyang number or the more nga daw na nagduduplicate siya nagdi-decrease naman daw o bumabagsak naman daw ang kanyang katalinuhan. So sa madaling salita mga pare ko nagiging tolongges nga daw o nagiging bonak etong si Mamushi kapag ginawa niyang paramihin ng paramihin lalo ang kanyang sarili. So parang ang mangyayari tuloy kung hindi man nagdi-decrease ang kanyang strength, stamina at hacks or kahit ang kanyang chakra ang nangyayari parang nahahati naman ng kanyang utak. So something like that mga pare ko But anyway guys, dito nga idinagdag pa ni Koji na the more nga din daw na nag-i-increase ang kanyang number ang sakit naman daw na nararamdaman nito nababawasan nga din sa kanyang hangganan. At pag nagkataon na nangyari na nga daw ang bagay na yon ayun na nga din daw ang kanilang tsansa na atakihin
papaluin nga itong mga mamushi. Na kaya nga dyan dito nga sinabi ni Shikamaru na parang sinasabi nga ba daw ni Kashin Koji na kapag nag-multiply o nagparami nga daw ng nagparami itong si Mamushi, doon na nga din ba daw na mag-uumpisa maging tolongges si Mamushi? At pagtapos nga daw noon, doon na nga ba din daw nila gagawin na pira-pirasohin si Mamushi? Nasagot naman sa kanya dito ni Koji na oo nga daw. Pero may isang bagay pa nga daw dito na ang pinaka-importante nga daw dito na masiguro nga daw na masisira nila o mawawasak nila ang mga mata ni Mamushi, ang katawan na wala na nga daw mga mata, na para hindi na nga daw nito magawa na makapagdoble ng kanyang mga katawan. Pero mag-iingat pa nga din daw sila dahil syempre kapag nababawasan nga daw ang mga Mamushi, bumabalik nga din daw ang katalinuhan nito. Na sinabi naman dito ni Shikamaru na bali ang mangyayari pala daw na habang inuubos nga daw nila ang mga ilang Mamushi, yung mga kaunting matitira nga daw is mas mahirap na nga daw labanan. Nasa kabilang banda naman na pag hinayaan naman daw nila na marami ang Mamushi, mas lalo naman daw sila mahihirapan na kontrolin ng sitwasyon. Na kaya nga dyan dito nga sinabi na nga rin ni Koji ang diskarte sa ganong sitwasyon na maraming Mamushi, na ang gawin nga daw nila is yung targetin nga muna daw yung mga 20 to 30 na Mamushi, at pagtapos nun madali na nga lang daw yun i-handle. Dahil ang mangyayari parang nakikipaglaban ka nga lang daw sa mga hayop, at pagkatapos yung mga natitira nga daw pwedeng gawin nga daw nila na tipunin ito at doon na nga daw nila gawin ng pinakahuling atake. Pero teorya pa nga lang daw yun dahil dito naisip nga rin ni Shikamaru dahil papaano naman daw kasi na kapag nangyari na nag-iwan pala daw si Mamushi ng katawan niya sa hideout nila, na kahit magawa nga daw kasi nila na maubos yung mga Mamushi sa Konoha, wala pa nga rin daw kwenta yon kung hindi naman daw nila magagawang patumbahin yung pinakatotoo. Nasagot naman dito ni Koji na wala na nga daw silang dapat ipag-alala pa dahil nga daw yung mga pira-pirasong bahagi ng katawan ni Mamushi nabubuo lang naman daw yon sa isang banda, which is ayun nga ang turn soul, na kaya kahit planuhin nga daw ni Mamushi na mag-iwan pa nga daw ito ng katawan sa hideout nila, ang mangyayari is yung mga mapapatay nga daw nila na mga Mamushi, yung mga pira-piraso o yung mga durug-durug na katawan nun, magsisibalik nga lang din daw yon sa iniwang katawan na piraso ni Mamushi. Na siyang naunawaan naman agad ni Shikamaru na kanyang sinabi nga dito na kung maggagayon man daw ang plano ni Mamushi, longest pa nga rin daw ito. Na kaya nga dito sinabi na nga rin ni Inujin na bakit kinakailangan pa nga daw nila na labanan si Mamushi sa Konoha. Kung alam naman daw nila na pupunta ito sa Konoha, bakit hindi na nga lang daw nila gawin na harapin ito at pigilan na agad? Na isinagot naman dito ni Koji na ang pinakadahilan nga daw kasi na kung bakit ang Konoha ang napili na battleground is para mapigilan nga daw ang pangingialam ni Jura, dahil ang target nga daw ni Jura ay si Boruto at Himawari, na kapag umalis nga daw sila Boruto at Himawari sa Konoha, malamang naaalis nga din daw si Jura. Pero kung ang magiging battlefield nga daw talaga is Konoha, malamang na hindi nga din daw magpapakita ito. Na naunawaan naman agad ni Shikamaru na kanya pa nga dinagdag dito na sa kadahilanan nga daw kasi yon na gusto nga daw kasi ni Jura ang Konoha, lalo't sa isang bagay pa nga daw kasi na madalas pa nga binibisita ni Jura yung bookstore na pinagbibilhan niya ng mga libro at yung matatamis nga daw na kainan na gusto nito. So yun nga mga pare ko, yun no, naiintindihan nyo naman na siguro. Nakaalinsabay nga din yan dito nga binalaan na nga rin Shikamaru ang mga police ninja na hayaan at huwag nga daw pakialaman si Jura, dahil nga dito dinagdag nga rin ni Koji na mas lalong hindi nga daw kasi matatanggap ni Jura ang magkaroon ng bakbakan o laban sa Konoha, na ang bagay na yun maunawaan naman daw ni Mamushi dahil mas maigi nga daw na wag na nga daw galitin ng pinaka-superior nila o ang kanilang leader, na kaya mas magiging maingat nga daw si Mamushi na wag nga daw ito makalikha o makagawa ng mga pagsira o pagwasak sa Konoha. Instinct nga daw yun ni Mamushi bilang Shinju na kahit magparami pa nga daw ito at maging bobo, yung takot naman daw niya kay Jura ay hindi mawawala, na kahit gawin pa nga daw ni Mamushi ang kanyang goal na malamon nga din daw si Ada, na kaya ayan nga daw ang dahilan kung bakit magiging challenging nga daw kay Mamushi kung gagawa nga daw ito ng pag-atake or kung makikipaglaban nga daw ito sa loob ng Konoha. So yun nga mapare ko, yun malinaw naman yun, na ibig sabihin nga lang din talaga ni Koji na parang papabor nga din daw sa kanila na nasa Konoha nga si Jura, at dahil nga mahal na mahal ni Jura ang Konoha, kaya maaaring mangyari ay hindi nga papayag si Jura na mawasak ito sa pamamagitan lang ni Mamushi. Kaya maaaring mangyari din na pipigilan nga ni Jura si Mamushi or uutusan niya ito na tumigil nga sa pag-ataking gagawin niya. So yun nga mga pare ko, parang ganun lang no. At syempre bukod nga dyan mga sir, dito nga idinagdag na nga rin ni Koji na sinasabi niya nga dito kay Inujin na may ituturo nga daw siya dito na panibagong jutsu na kinakailangan nga daw niya na mamaster, na hindi naman daw sa pagmamalabis, pero ang jutsu nga daw na ito na ituturo niya ay magagamit nga daw nila laban kay Mamushi. Ito nga daw ay isang klase ng bagong jutsu na compatible at maihahalin tulad nga daw sa mind transfer jutsu, na kaya ayan nga din daw ang dahilan kung bakit nga daw niya sinama si Inujin dito sa kanilang hideout. At dahil papunta na nga din daw si Mamushi sa Konoha sa mga susunod na linggo, na kaya wala na nga din daw silang sapat na oras, na kaya kinakailangan na nga daw ni Koji na maituro ito kay Inujin at maperpekto na nga daw niya ang jutsu na ito sa loob nga daw ng 2 araw. Na siyang ikinagulat naman dito ni Inujin na kanya pa nga sinasabi na sandali nga daw, lalo't wala pa rin naman daw siyang idea sa patungkol sa jutsu na ito, na isinagot naman sa kanya dito ni Koji na kahit ganun pa man ay kinakailangan pa nga rin daw ni Inujin na matutunan daw agad ang jutsu na ito, at dahil ito rin naman daw ang isang bagay na gagawin nga raw ni Inujin para nga daw maipaghiganti si Himawari, at kaya nga daw dyan mukhang nakuha na nga daw ni Koji ang atensyon ni Inujin dahil isa nga rin daw yun sa future na iniiwasan na mangyari. Pero ang mga teorya at technique nga daw na makukuha ni Inujin ay mangyayaring mapapakinabangan nga daw talaga, at kaya ituturo nga daw ni
Koji ang mga bagay na yon. Na siyang isinagot naman sa kanya dito ni Inujin na hindi na nga daw niya kailangan ng 2 araw dahil matututunan nga daw ito ni Inujin ng isahan at kaya manood nga daw sila. So yun nga mapare ko, malinaw naman yun na mukhang magkakaroon nga si Inujin dito ng pamalakasang jutsu na siyang magagamit nga din nila at ipambabakbak nila sa Shinju. Then yun nga matapos ngang ipakita ang mga pag-uusap na yan, lumipat naman ng panel dito kay Amado na pinapanood nga nito yung review ng bakbakan nila Jura. Na dito may pinapakita nga rin si Kawaki na sinasabi niya kay Amado na may nakita na nga ba daw ito, na sinabi naman dito ni Amado na mahirap nga daw basahin ang ekspresyon ni Jura. Pero ayon nga daw sa kanya nakikita, mukhang napinsala nga daw talaga nila ito. At itong puno nga daw na nakikita nila ngayon, wala nga daw pinagkaiba o parehas nga lang din daw doon sa Divine Tree na tinatawag nila. Na kaya hindi nga lang daw pagpapagaling ang nagagawa nito dahil nga ang puno nga rin daw na ito nagagamit nga din daw bilang isang napakalakas na sandata at bilang isang napakatinding depensa nga rin daw. Na sinabi naman ni Kawaki na ano nga ba daw ang ibig sabihin nitong ni Amado. Wala man din ba daw na kahinaan man lang si Jura? Nasagot naman sa kanya ni Amado, nakalimutan na nga daw ni Kawaki ang kahinaan dahil mag-iisip nga lang daw sila sa isa nila lang na imposible nga daw na mapatay. Nasagot naman ni Kawaki na sa tingin nga daw niya pwede nga daw ito mapatumba. Lalo't naramdaman nga daw ito ni Kawaki nung makaharap niya si Jura. Pero mukhang hindi nga daw niya magagawa kay Jura yon. Sa current situation nga daw ng kanyang kapangyarihan o lakas ngayon. At kaya kinakailangan pa nga daw ni Kawaki ng karagdagang lakas o kapangyarihan. Na sinabi naman sa kanya ni Amado dito na wag nga daw sanang pagkamalian nitong ni Kawaki dahil mukhang hindi nga daw niya dapat gawin yon. Pero bago pa nga makapagpatuloy ng mga pananalita itong si Amado, mula nga din dyan mga parikoy, ang kasunod naman na panel na pinapakita dito ay heto na. Bang! Kinokslam nga ni Kawaki itong si Amado na sinasabi pa nga niya dito na gusto na nga ba daw nitong ni Amado na mawasak ang kanyang lalamunan, na wag na nga daw gumawa pa ng mga ilang dahilan o palusot itong si Amado at gawin na nga lang daw nito ang mga sinasabi nito, lalot kung gusto nga daw nito na matulungan nga daw ni Kawaki ang kanyang anak na babae, which is ito nga ay si Akibi. At nang bitawan na nga ni Kawaki itong si Amado, dito nga sinabi nga rin ni Amado na ang ibig sabihin lang naman daw ni Amado is yung hindi nga daw kasi kakayanin ng katawan ni Kawaki ang mahandle ang napakalakas o nag-uumapaw na kapangyarihan. Napapaano nga ba daw kasi malalabanan ni Kawaki si Jura kung ang mangyayari o lalabas parang mag-self-destruct na nga lang si Kawaki. Na sinagot naman sa kanya ni Kawaki dito na hindi na nga daw niya uulitin ng kanyang sinabi, pero ibibigay naman daw ni Kawaki ang kahilingan ni Amado pag nagawa na nga daw niya matalo o mapatumba ang kanilang mga kalaban. Hindi baga gusto nga ba daw ni Amado na makita ang kanyang anak na babae? So kaya magmadali na nga din daw ito at maglaan na nga din daw ng kanyang buhay dahil ang tanging pagpipilian lang naman daw ni Amado ay ang sumugal na nga din daw siya na kung mapapatumba nga ba daw ni Kawaki ang kanilang mga kalaban or siya ang unang papatumbahin ni Kawaki or mamamatay. At kaya nga dahil din sa mga pananalita na yan ni Kawaki, dito nga napaisip nga rin talaga si Amado kung ano na nga ba talaga ang desisyon na gagawin niya. At yun nga matapos ngang ipakita ang mga eksenang yan na lumipat naman ng panel dito sa Konoha, which is ito nga si Konohamaru ay iniimbestigahan na nga na kanya nga sinabi dito na isinaysay na nga daw niya sa kanila ang mga ilang bagay na nandoon pa nga daw siya o kasama pa nga daw siya sa interrogation process para kay Boruto. Nasagot naman sa kanya dito ng Royal Advisor na hindi pa nga din daw sapat yun para mapatunayan nga daw ang kanyang katapatan dahil lalot ito nga daw ay ganap na natural at makatwiran na isang pamamaraan sa isang butas nga din mismo na ikaw din mismo ang mag-iimbestiga, which is alam din naman natin guys na nangyayari nga ito sa Pilipinas. Ibig sabihin yung mismong mga akusado isa nga din sila mismo sa mga nag-iimbestiga. So kilala nyo na yon kung sino yung mga yon. But anyway mga pare ko, dito nga idinagdag pa nitong Royal Advisor na kaya ito nga daw ang dahilan na kung bakit kinakailangan nga daw nila na magsagawa ng mga investigasyon at kung bakit nga daw na nandito ngayon si Konohamaru. Na kaya nga dyan dito nga sinabi na nga rin ni Konohamaru na bagamat na kinasusuklaman nga daw niya si Boruto sa mga oras na iniimbestigahan niya ito, pero ngayon nga daw nakakaramdam na nga daw itong si Konohamaru ng isang uri nga daw ng kontradiksyon patungkol sa ideya na kung isang traitor nga ba daw si Boruto. Na ang sinagot naman sa kanya dito ng Royal Advisor na hindi nga daw niya alam na kung ano nga ba ang bagay na sinabi ni Boruto dito kay Konohamaru, pero hindi nga ba daw naisip nitong ni Konohamaru na parang nilalaro nga lang daw siya ni Boruto. At bukod nga daw dyan namangha o bumilib nga din daw talaga siya dito kay Konohamaru dahil nga daw sa mga paglalabas nito ng mga ganyang bagay sa kabila pa nga daw ng kanilang mga gaytong sitwasyon. Naiintindihan nga ba daw talaga ni Konohamaru ang kalagayan niya ngayon? Ngunit subalit datapwat dito nga naisip nga rin itong Royal Advisor na bagamat na maaari nga daw niyang sabihin kay Konohamaru na wala nga daw itong kamuwang-muwang sa mga bagay, kahit gayon pa man nakita nga din daw niya na mukhang hindi nga daw talaga ito nagsisinungaling, na kaya mukhang lalabas nga daw talaga na may tumulong kay Boruto para nga daw ito ay makatakas. So habang napaisip nga talaga itong Royal Advisor, kaalinsabay nga din niya na habang nakaupo nga si Konohamaru, may biglaan nga din na tumawag sa kanya dito sa pag-iisip, at ito nga ay walang iba kundi si Shikamaru, na agad-agad na nga rin na sinabi ni Shikamaru
Shikamaru dito na kumalma nga lang daw muna itong si Konohamaru at makinig nga lang daw ito sa kanyang mga sasabihin. Dahil nga dito sinabi na nga rin ni Shikamaru na siya nga rin daw ang dahilan kung bakit nga daw nakawala si Boruto. Na binigyan pa nga daw kasi niya si Mitsuki ng code na siyang makakapagtanggal nga daw ng posas ni Boruto. Nakatunayan pa nga daw na hanggang ngayon nakikipagtulungan pa nga din daw siya kay Boruto. Naiintindihan nga ba daw ito ni Konohamaru? So habang napapaisip nga si Konohamaru dito nga pinapakita rin yung mga alaala ni Konohamaru na kung paano pa nga yung mga naging reaksyon ni Boruto na tinulungan nga siya neto sa mga nagdaan. Na kaya nga dito dinagdag na nga rin ni Shikamaru na ilang nalalabing oras na nga lang daw at maaaring matunugan na nga daw nila ang mga aksyon ni Shikamaru na alam nga din daw niya na marami pa nga daw siyang itatanong dito kay Konohamaru. Ngunit sa isang bagay nga daw na kung maaari matulungan nga daw siya nito or maaaring ikonsidera na nga lang daw ito ni Konohamaru bilang pagtulong sa kanila na hindi rin naman daw siya pipilitin ni Shikamaru na gawin ng mga bagay-bagay. Pero kung susubukan nga daw ni Konohamaru na pagkatiwalaan si Shikamaru pakiusap nga daw na sana matulungan nga daw sila nito. So habang wala ngang reaksyon ng katawan dito o itsura ni Konohamaru dito nga kung mapapansin din natin itong si Sai na para bang iniisip nito na may hindi tamang nangyayari. Men, parang ganito lang yan no. But anyway guys, matapos nga ipakita mga pag-uusap na yan bumalik na nga rin ang eksena dito kay Sarada na dito nga sinasabi ni Sumire na nawala na nga daw siya sa pagbabantay sa oras at kaya mukhang kinakailangan na nga daw niya na makabalik sa laboratory. Nasabi naman ni Sarada na sasama na nga rin daw siya pero bigla naman siyang niyakap dito ni Ada at sinasabi nga nito sa kanya na hindi nga daw niya hahayaan na umalis nga rin daw si Sarada. Lalo't may mga ilang bagay pa nga daw na kinakailangan nga daw nila na mapag-usapan. Na kaya nga dahil din dyan dito nga nauna na nga rin si Sumire at ito nga umalis na. At nang pagkaalis nga din nito dito nga rin makikita din natin itong si Boruto na ang ito nga mukhang naghihintay pala kay Sumire. At mula nga din dyan dito nga pinakita ni Boruto ang kanyang sandata na tinatawag nga niya na the Uchiha Flowing Blade Jutsu Hagoromo. Isang klase nga daw ito ng jutsu na dinadagdagan nga daw o ini-increase ang sharpness ng isang blade at may iwasan na nga din daw nito ang mga pagkabungi sa pamamagitan nga daw ng patuloy na paglalagay ng chakra nito. Pero dahil nga daw sa isang iglap nawala nga daw sa focus si Boruto na kaya ang naging resulta nga daw ng sandatang ito ay nabungi. So kung maaalala nyo guys no na nabungi nga yung sandata ni Boruto doon sa laban niya kay Jura. Dahil syempre sa sobrang hirap kalaban ni Jura nawala nga sa focus si Boruto at mukhang nawala nga ang chakra sa kanyang sandata na kaya ang nangyari nang magsabayan nga sila ni Jura dyan na nga napinsala na nga rin ni Jura ang kanyang sandata. So ayun nga ibig sabihin ni Boruto dito mga pare ko no. At kaya nga dito na nga rin sa pagkakataon nito lumapit na nga rin si Boruto dito kay Sumire na kung maaari nga ba daw maayos nga daw ito ni Sumire. Pwede nga ba daw niya maayos itong sandata ni Boruto sa loob nga daw ng isang linggo na kaya dyan nga rin nagabot na nga rin si Boruto ng isang scroll na naglalaman nga ito ng isang formula ng isang advanced technology na hindi pa nga daw nag-e-exist sa kanilang mundo na kaya ang pakiusap nga daw nitong ni Boruto kay Sumire na pag-aralan nga daw ito ni Sumire gamit nga daw ang kanyang advanced research at kung maaari na possible na ma-develop nga daw niya ito. Nasagot naman sa kanya dito ni Sumire na kung gagamitin nga daw niya ang technology para ayusin ang sandata ni Boruto sa tingin nga daw nitong ni Sumire magagawa nga daw niya ang bagay na yon. Kaya lang sa isang bagay nga daw na maaari nga daw ito magbago or kapag naayos na nga daw ang sandata ni Boruto maaari magkaroon nga daw ng pagbabago sa naunang itsura nito. Okay nga lang ba daw yon kay Boruto? Nasagot naman ni Boruto na ayos lang naman daw sa kanya yon. As long na mas magiging mas malakas pa nga daw ito na kaya maaaring hindi na rin naman daw malaking bagay yon para sa kanya master na siyang sinang-ayunan naman agad dito ni Sumire. Pero sa isang problema nga lang daw at ito nga daw ang bagay na wag na nga daw tawagin ni Boruto na isang class representative itong si Sumire. Sumire na nga lang daw ang itawag ni Boruto sa kanya at mula nga dyan umalis na nga itong si Sumire na halos natulala o natameme na nga lang dito si Boruto. At para nga sa pagtatapos ng chapter na ito ang huling panel naman dito na pinapakita ay ito nga makalipas na mga ilang araw ay pinapakita na nga dito sa wall ng Konoha ang 5 mamushi na sinasabi nga ng isang mamushi dito na wag nga daw nilang kakalimutan yung kanilang narinig na panatilihin nga daw nila na burado ang kanilang mga chakra signature na kaya ang sensory team nga daw ay hindi sila madedetect. So yun mga pare ko no, matalino, mautak nga din itong mga to. But well, sa bagay no, kasi onti pa nga lang din ang bilang nila. Kaya for now, masabi natin na matatalino pa nga ito. Pero kapag nagparami na, malamang sa sinabi nga rin kanina, magiging tolongis o mga bunak na nga rin yan. So yun nga mga pare ko, yung ating full review para sa chapter na ito ng Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 27. Ano na kaya ang mangyayari sa susunod na mga chapter? Pipigilan nga ba ni Jura itong si Mamushi? Or hahayaan niya ito na bumakbak kay Ada pero sa specific place? So ayan nga ang dapat nating abangan sa mga susunod na chapter ng Boruto Time Skip 2 Blue Vortex. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi, Anime Tagalog Tana kaya nagpapaalam.